Congratulations for standing up so long. The reading of the Passion was rather lengthy and you made it. Now, about Semana Santa, it is mga mahal na araw sa Tagalog. Ang Semana Santa ay naghahatid sa atin hindi sa isang drama. Mayroong elemento ng drama ang liturhiya magmula ngayon at lalo na sa araw na ito. At ang elemento ng drama ay mayroong susun-susong mga damdamin, mga panimdim, mga katuwaan, kagalakan, panunuya, pagkagalit, at paghihirap. Ano ang puno at dulo ng lahat ng ito? It is not to reenact what happened more than 2,000 years ago. The liturgy is not a reenactment. Liturgy is a making present of the mysteries of salvation. Kung naghahanap kayo ng drama, manood na lang kayo ng telenovela. Sa ating panahon na tinatawag nating media ecology, ang ating media ecology ngayon ay pumapalibot sa mga bagay na mababaw. Halimbawa, ang ating kultura ng chismes, ang kultura ng fake news, ang kultura ng false narratives. Mas naniniwala tayo, ayon sa media ecology na nagaganap sa buong mundo, mas naniniwala tayo sa mga fake news. Kung kaya pagka nalagay sa TikTok o sa YouTube at nabasa natin ang headline, hindi naman natin pinapanood yung 20 minutong video. Ang tinitingnan lamang natin ay yung clickbait, yung headline, yung unang pangungusap, at kapag mayroong mga nakatitik na mga letra, hindi na binabasa ng mga bata. Kaya pagka mahaba ang text, hindi pinapansin. Naghahanap ng mga images. Yan ang ating media ecology sa panahon natin. Kung kaya madaling mapagkamalan na ang mahal na araw ay isang drama at kinakailangan may pagsasadula. Iyan ang dahilan kung bakit napakatanyag ang crucifixion sa Pampanga. Iyan ang dahilan kung bakit natutuwa tayo sa mga sinakulo at dinadayo natin ng sinakulo. Iyan ang dahilan kung bakit din tayo tuwang-tuwa sa mga imahen, kung kaya sa imahen ng Jesus Nazareno, pinakatanyag na imahen sa buong Pilipinas, kumakalat ang debosyon. I'm not saying it's wrong, it's something wonderful, something laudable, pero sa natuturan kong at nabanggit kong media ecology, meron tayong dapat pagbaguhin. Ngayon sa araw ng mahal na araw, na nagsisimula ngayong linggo ng Palaspas, mayroong dramatic pero hindi ito drama. At ano ang puno at dulo ng lahat? The church is invited to enter into the mystery, not into the history. Ang history ay madaling banggitin, i-memorize mo lamang, isaulo, madaling ulitin. Pero ang mas mahirap ay ang manuot, pumasok, ang sumuong sa malalim at malawak na kahulugan ng kasaysayan. Ang teolohiya ng banal na kasulatan ay hindi lamang kasaysayan. Whilst the Bible is historical, it is historical in a different sense. It is a theological history. It is the theology of history. And that means the Bible is not there to report like journalists report an event. The Bible is there to recount so that we might enter into the full mystery of what the history of salvation tells us. So my dear friends, I won't be long because the liturgy is quite long, the reading of the Passion is quite long, but let it suffice for this day to remember that what is important is not the reenactment. What is important is our deep entry into the mystery of the history of salvation. And therefore, all that we will celebrate from today, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and by the way, Thursday, hindi po araw ng penitensya.
Ang Kwaresma po ay magwawakas bago magsimula ang Mass of the Lord's Supper. Magwawakas na po ang Kwaresma, hindi po araw ng pag-aayuno ang Holy Thursday. Pero ang Good Friday po, yan po ang walang dapat karne, walang Jollibee, walang Chicken Joy, at walang ibig sabihin, magkakaroon ng pangilin at pagpabawas ng kakainin at hindi pagkain ng karne sa Biyernes Santo. Ang Sabado de Gloria na tinatawag natin bagamat hindi requirement na tayo ay mag-ayuno at hindi kumain ng karne, ang diwa ng liturhiya ay nakatuon pa rin sa pagpapahindi sa sarili, sapagkat ito'y nakatuon sa paghahanda sa pinakadakilang pista ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Nakakatuwang makita sa Pilipinas at sa maraming lugar sa buong mundo, pagka linggo ng Palaspas, napakarami nagsisimba. Kanina alas 4 pa lang ang dami ng tao. Hindi ko na ilabas yung aso sapagkat baka kagatin yung mga tao. Ang aga ng mga tao. Sa buong Pilipinas, pagka linggo ng Palaspas, napakaraming tao. Pero hindi po ganito karami yung tinatawag natin Paschal Triduum. At isa pa, yung nagsimba ng Holy Thursday Mass of the Lord's Supper ay hindi ko nakikita ng Biyernes Santo. Pero sana'y maunawaan natin na itong 3 araw na ito magmula sa Huwebes, ang pinakarurok, pinakataluktok ng ating taong liturhiko, taong ginugunita natin at tayo sumusuong ng malalim sa misteryo ng gawang pagliligtas ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ang pagdiriwang sa Huwebes Santo, Mass of the Lord's Supper, wala pong final blessing. Bakit? Ito po'y magtutuloy ng Biyernes, wala ring final blessing. Ito po ay magtutuloy sa Easter Vigil. Ang huling sa Huwebes Santo po, sa pag-awit ng Gloria, diyan po natin huling marinig ang tunog ng batingaw. Malakas na pagtunog ng batingaw. Yan po ang tamang panahon kung kailan ang mga bells ay mag-iingay. Pero pagkatapos po ng ulalhati ng Huwebes Santo, ng Mass of the Lord's Supper, wala na pong bell. Tatahimik po. Sa Biyernes Santo walang bell. Pwedeng gamitan ng wooden clapper at ang batingaw ay muli nating maririnig sa pag-awit ng ulalhati sa Easter Vigil. At ang kagalakan ng buong simbahan, ang lahat ay nakatuon dyan. Final word, itong ating ginagawa ngayong araw na ito ay parang sine wave. Kanina napakasaya natin, nagbabagay tayo ng palaspas. Nung nagsimula ang misa, napalitan ang tonalidad, ang atmosphere, kagalakan, katahimikan, pagninilay. Ito po ang ating nangyayari sa buhay natin. Hindi po lahat ay flat para pong sine wave at hindi araw-araw ay Pasko. Kung kaya ang pagsasabuhay ng mahal na araw ay ang pagtanggap sa katotohanan ng ang buhay ay mayroong pataas at mayroong pababa, mayroong kagalakan, may pagdurusa, may paghihirap, ngunit may gantimpala at walhating naghihintay para sa atin. At kung tayo ay susuong sa misteryong ito ng pagpapakasakit ng Panginoon, susulong tayo sa ating pag-asa na sasama tayo sa pagkabuhay na muli ng Panginoon at ang luwalhati ay nakalaan para sa atin tulad ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon.